Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo at manonood na naman ng balita. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Ito ang title, Bistado ni Marcoleta, just now breaking news. Grabe to, shocking binunyag na ni Marcoleta. Ito ata yung sinasabi ni PBBM na may flood control na, nandiyan dyan naman yung flood control, nandiyan dyan. Pero nung tinignan nila, wala naman talagang flood control. Pero may budget. Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid. Kaya kung ready na kayo, simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Uy, Kaya Fiber tawag ni na. Juan. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, yung internet provider namin dito, kamote. Pagdating ng mga bandang rush hour, wala eh. Shoutout sa inyo ha, Xfinity ha. Di ko na kayo na pagkakakitaan, hindi nyo na kami kinakontak ha. Hindi ba kagabi na. So ayusin nyo yung ano nyo. Okay. Simulan na ho natin ito mga kaibigan. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Na-overwhelm lang. Sabi ko sa inyo kailangan talaga magpa-test na to sa ating PBBM Hindi naman natin pinaghihinalaan. Kasi nga, hindi na po normal yung mga sinasabi niya. Sabi niya, nandiyan yung flood control, na-overwhelm lang. Na-overwhelm lang. Kasi nga, nandiyan yung flood control. Ngayon, tapos sasabihin niya, nasaan yung flood control? Ba't wala dito? May budget. Pero, nakalagay dito, meron dito, pero bakit wala? Akala ko ba nandiyan? Tapos ngayon, iba sasabihin mo. Kung noon pa kasi, inuna na nila yung flood control kaysa yung pagbanat ng pagbanat kay BP Sara, di sana, mas nauna na nilang bana. Kung hindi pa mauupo si Marcoleta, hindi nila gaganyanin yung flood control. Yari na kayo, kasi nandyan na si Marcoleta. Wala kaming makita na kahit isang hollow block. Wala daw silang makita kahit isang hollow block. Kala ko ba na-overwhelm pa? Anak ng teting ka naman. Kaya ako, nagtataka ako kung paano nila na ipagtatanggol pa to. Ako hindi ko na kaya. Sa mga hindi ko nakakaalam, dati ko akong sumusuporta rin PBBM tsaka BP Sara nung unit team. Kaso nga lang nung nakikita kong ito medyo kamote na, ayoko na. Nakakahiya, pinagtatanggol mo. Mali na nga pagtatanggol mo pa. Di na, uy. Sa inyo na, chi. Kaya ito na. Kaya si Marcoleta, lagot sila. Okay, palike po ng ating video. Papindot po ng like. Napaka-importante po yan sa atin. At comment po kayo dyan. Isang araw, one day after ko ma-upload to, ipupusuan natin lahat yan. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Anak ng teteng! Kulang ang pondo ng Pilipinas para i-channelin chuba-chucho nila yung 2026. Kaya ang aksyon, uutang na naman. Nasa na yung inutang nung 2025? May nakita ba kayong project? Wala na naman. Tanungin ulit natin sila, paano nyo na ipagtatanggol ito? Depende na lang kung may magic, kung kaya nila na ipagtatanggol itong administrasyon. Naiiyak na si Kuya. Utang na naman. Lulobo na naman yung utang ng Pilipinas. At mapapasakamay na naman ba? Tanong lang ni Romualdez. GG na mga kapatid. I-like nyo to. Napaka-importante po yung pindot nyo ng like para malaman ho ng iba pang mga kasamahan natin na sumusuporta sa Duterte na hindi na dapat maulit ito. Okay? Play. Paano kayo mga kalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito if you are not complete with ammunition. How do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Plastic bullet. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Iba pang balita yun. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Ito na nga, pag-usapan natin itong nag-trending na itong si Bongbong Marcos kinain rin ang kanyang mga sinabi noon. Okay? Ang kengkoy talaga. Sa panahon po ni Tatay Digong, may humor siya. Talagang nagpapatawa siya. Eto, hindi niya sinasadya, nakakatawa talaga. Di ba? Sabi niya na
5,500 flood control projects, nandyan Yes. yan lahat. Oo. Na-overwhelm lang yung flood control. Oo. Pero ngayon, sa media, anong sinasabi niya? Wala akong nakita kahit hollow blocks. Tapos yun pala, wala mo lang maski isang hollow block. Yung flood control nyo, pagod na. Nakakaya naman, mamen. Ako, hindi ko na kayang ipagtanggol to, sir, sasabihin ko. Ayoko na kayong ipagtanggol. Sabi nyo, daming flood control, na-overwhelm pa eh. Na-overwhelm. Tapos, ngayon, dapat noon nyo pa inimbestigahan eh. Ngayon, ni isang hollow blocks, wala kayong makita. Tapos yung ibang pinuntahan niya, hinawakan niya, nadurog agad yung bato. Talino nyo kasi, inuuna nyo mapapunta si Tatay Digong doon po sa The Hague. No? Si Kibuloy, inapi-api nyo rin. Magkakaiba man tayo ng pananampalataya, pero pag suporta po sa Duterte, iisa po kami ng paniniwala. Hindi po masama ang Duterte sa paningin namin. Magiging masama lang yan sa paningin namin kung kami durugista. Kung kami adik-adik, ayaw namin sa Duterte. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kami kasi gusto namin ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Kaya Duterte ang gusto namin. Hindi itong lalaking itong nakatayo na to. Nakatatanim lang, anihin agad. 20 pesos na kilo ng bigas. Magpasa hanggang ngayon wala po sa mga normal na palengke. Gisingin nyo sarili nyo at ilike yung video. Naku, maniwala kayo sa akin. Ikalat natin to. Yan kasi ang problema, Mr. President, na nag-una kang nagmamayabang. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan patungkol dyan kay Bongbong Marcos, sinabi niya. Eto, pag-usapan rin natin itong balak na naman ng administrasyong Marcos na uutang. Naalala ko lang, uutang. Ang dami palang problema ng bansa. Tapos ito, matapang pa doon sa China na mangingialam siya kapag ka nagkaroon ng sigalot o nagkaroon ng gera itong Taiwan tsaka China. Ang tapang niyan. Hindi nakakampihan niya ng Amerika. Para sa akin pananaw ko lang, maniwala kayo kasi sabi po ni sino ba yun? Si Trump. Maayos ang relasyon ng China at ang US. Sa harapan niya mismo sinabi. No? O sino kakampi nito? Saan to yayakap? May gamit ba tayo o unahin pa bang bumili ng mga pangdigmaan? Yung mga tangke at kung ano-ano pa? Halimbawa lang, uunahin mo pa ba yon? Eh yung Pilipinas, baon na baon na sa utang. Tapos yung flood control, hindi mo maayos ng... Kinakain nyo kasi. Tuloy tayo Kasi kulang raw ang kita ng gobyerno, kaya ang solusyon nila, umutang na naman. My God. Wala na. Ay, ang galing talaga ng Pangulo natin. Okay lang umutang kung may nakikita. Pero pag wala na, minsan sabi ko nga sa inyo, pag ganito na yung presidente, tapik-tapikin mo rin. Madam Aimee, kapatid ka. Itodo mo na, total nagsalita ka naman na hindi na si PBBM yung parang presidente. Sino na ba yun? Si ano daw, yung dalawa daw, magpinsan. Ikaw, ba't di mo na lang sabihin lahat kasi? Huwag mo nang protektahan to, sabihin mo na. Total, weak naman yung kapatid mo eh. Masyado mong mahal. Hindi mo na masabi lahat, sabihin mo na. Magkatapos ang utang ito, mamaya pag-usapan natin yan At last but not Tuloy-tuloy the muna least, tayo, no? maganda po ang talakayan ni Senator Marcoleta at ang kanilang resource person na itong si Secretary Frasco dito sa tourism. Okay? Ayun. Sa Department of Tourism na nagtataka itong si Senator Marcoleta, bakit noon ang budget ng Department of Tourism ay 1 billion pesos. Uy. At ngayon 100 million na lang ang Nyi. Laki na nila. ang kanyang budget. Kasi po, marami pong nagtatanong dito. Para sa akin, hindi talaga sapat ang 100 million. Ipopromote mo ang Pilipinas sa mahalagang 100 million? Kulang na kulang po yan. Remember na, imagine yung Saan ba lahat napunta?
Magkano ba ang budget sa ayuda? Nakakaya naman tong Pilipinas na to. Hindi ko talaga kayang sikmurain na ipagtanggol to. Kahit bigyan ako ng pera o ano man, hindi ko tatanggapin. Kasi pagkatao ko yun isang beses lang ako mabubuhay sa mundo. Diba? Ito, bigyan kita. Arawan, bigyan kita sweldo. Basta pagtanggol mo ko. Sabi ni BBM, halimbawa. Hindi. Minsan lang po tayong mabubuhay sa mundo. Isang beses lang. Ngayon, pag nasa langit na, magkukwentuhan na halimbawa, nasa gate na tayo ng hahatulan. Ikaw, anong ginawa mo? Ito, kumakampi to sa mali, tingnan natin yung record. Nako, mali pala kinakampihan ito. Sinisweldoan pa ng Baba ka muna, magsama-sama muna kayo dyan sa Impierners. GG kayo ngayon. Ngayon, masaya lang kayo dito pero hindi nyo nalalaman. Walang permanente dito po sa Earth. Meron doon sa taas. Kaya dito palang gumawa ka na ng mabuti. Hindi nyo kasi yun naiintindihan. Yung yaman, mawawala yan pag nategi ka na. Kahit sino pang magmana ng kayamanan mo, mawawala din yun pag dumating ang takdang panahon. Tapos, doon tayo lahat. Doon, huhusgahan yung mga taong, alam nyo na, buwakaw, magnanakaw, durugista, matigas ang ulo. Naku, marami yan sa politika, no? Saan kaya kayo pupulutin kung sakasakali? Islands ng bansang Pilipinas, 7,107 yan. Tapos dito, 100 million. Oh, paano? Alam mo naman, sa 100 million na yan, may pasaswelduhan ka pa dyan ng maraming tao. Yes. Buti na Nationwide yun yung una, 100 billion. Yun pala. Alam naman natin, di ba, yung asawa nitong si Cristina Frasco. Di ba? May conflict sila doon sa House of Representatives ng si Jude Frasco at ito si Martin Romualdez. So, okay. yan ang sabi ni Marcoleta. Ano ba ito? Napupolitika na naman? Napupolitika talaga? Mamaya panoorin natin mahalaga po yung mapakinggan natin ang punto ni Marcoleta dito. Ayan, good job sa iyo, Senator Marcoleta. At talagang in-expose mo ang kapalastugan nitong si Tambaluslos. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin, mga maiinit na balita ngayon, no? Abang-abang kayo kasi lahat ipapakita ko at itatalakay natin ito. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Yes. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. Ang galing And also yan. guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito, panoorin natin ha. Ito yung Thank you, kuya. Hey. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa Agenda Report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos. Grabe, no? Trillion na ang usapan dito. Wait lang mga kapatid Para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity. Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno. Mahigit 1 trillion pesos ang pantustos sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded. Compounded yan, binabayaran natin yung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Para sa agenda,
uutang sila kasi kaya rin naman ng babayaran yung utang. Ano, sa totoo lang, kawawa ang next president natin. Yun lang ang masasabi ko dito. Kasi po, sa tingin ko uutang na naman sila. Kasi palpak yung paggasta nila sa nakaraan. Di ba, yung nakaraang taon, umutang rin tayo. Ngayon, uutang na naman sila. Hindi, ito ordinaryong utang lang na trillion ang utangin nito. Wala pa namang binigay na numbers, pero duda ko rito, trillions of pesos na naman ang uutangin. Imagine that one. Tapos, masasayang lang ang bilyones na pera dahil palpak na naman ang flood control. Yung flood control na yan, isa yan sa mga masasabi nating pinakamalaking palpak na utang natin yan. Kasi yung inutang natin yung pera na yan, napupunta lang ang pera na yan sa mga congressman na mga hindi lahat ng congressman yung mga gumagawa lang ng korupsyon na mga kongresista. Mga contractors siguro sila yung napapahamak. Pero sila nagnegosyo lang yung mga contractors na yan. Wala man silang yung mga contractors na yan. Wala naman silang kasalanan siguro kung sasabihin na ito naman talaga yung talent fee namin, ganito kalaki. Pero they are part of the corruption because sila yung nagbibigay ng pera dito sa mga congressman. May bagman yan Bibigay yan sa bagman, sa kongresista. Di ba? Kita nyo yung palabas na bagman, the bagman. Doon, nalalaman ko lahat doon. So, ayan, uutang na naman sila kasi pumalpak So, next time, DPWH, kung sino man ang hahawak ng DPWH, kasi nakakasiguro ako, itong head ng DPWH ngayon, siguro magre-resign ito. O kung hindi man mag-resign, papalitan ito. Kasi pumalpak ka Di ba? Kailan pa ba tayo matuto? Napabayaan na po tayo sa ibang mga countries. Sobrang laki. Ito, panoorin natin itong napupolitika itong Department of Tourism. Importante pa naman ang Department of Tourism to promote foreign investors dito sa Pilipinas. Tapos, ang budget lang is 100 million. Dati, 1 billion yan Ngayon, 100 million na lang. So parang itong si Senator Marcoleta ay tinutulungan itong si Cristina Frasco. Alam mo, Cristina Frasco, umalis ka na dyan sa pagiging Department of Tourism Kasi ang nakilala ka namin, matino ka, Cristina Frasco. Alam kong ka lang, nababash ka lang dahil nasa administrasyon ka Ang kapalpakan ng administrasyon nadadamay ka. Yan na totoo Yung dati na ikaw ay tumulong pa kay Vice President Sara, ang galing ng pangalan mo, mabango yung pangalan mo. Nung nakakapit-tuko ka na ngayon dito sa administrasyon na ito, nasisira ka lang. Sa totoo lang. Sino ba namang hindi ikaw masisira ka ikaw yung i-blame ng tao Ano pang ginawa ng Department of Tourism na hindi mo naman na-promote ng maayos ang Pilipinas? Paano niya ma-promote yan? 100 million lang yung binigay. Ikaw yung i-blame yan sa'yo. I-blame yan sa'yo kasi gusto nilang palitan ka na. Umalis ka na lang dyan. Ito tinulungan ito ni Senator Marcoleta itong si Cristina Frasco. Panoorin po natin. Okay? Ayan. Wait muna. Play. 50 something. Na politika lamang ito, alam ko naman dahil sa but the chief casualty is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito Anong problema Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. Yan, so, maya. From 1 billion in 2018, 2019 pagkatapos, pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Grabe. Bumaba talaga.
Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450-something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator, That's not good enough, Madam Secretary. which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang kasi budget ako, has been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa iyo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapag-alan niya ba to? Kapatid. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang Nagkamali kamukha si mo siya. Marcoleta. Akala niya si Big Subic. Kasi kasama ko colleague ko siya. Medyo malabo ang Morales. ba't ako malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, Sen, Mr. Chair, yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism. Kayo po yung butihing wife ng aking kaibigan, Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Kasi isa na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito. It's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ginawan 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Sa chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and Nag-a-appeal siya kasi syempre naman sinong hindi magrereklamo na from 1 billion naging 100 million yung budget. Nag-appeal siya. Alam nyo ba bakit niliitan nila ang budget? Doon ako dito, this is my own opinion. Ang asawa nito, si Jude Frasco. Alam natin ang issue ni Jude Frasco with Martin Romualdez. Di ba? Merong mga statements itong si Jude Frasco, ang asawa niya, na hindi siya sang-ayon sa liderato nitong si Martin Romualdez. Tingnan nyo gaano sila kakapal ng muka. Hindi lang marunong magtrabaho lang ng matino ba? Dahil napupolitika, wala na. Yan ang aking unang initial analysis dyan. Kaya niliitan ang budget niya. Kung hindi ka hahalik sa puwet ko, liitan ko yung budget mo. Ganyan niya. Yan ang practice ng House of Representatives. Kaya nga si Kong Pulong, di ba, kung maalala natin, mag-walk out yan sa mga ganitong bagay. Kasi sabi ni Kong Pulong, I will not kiss your ass. Your ass is there. Wala akong pakialam kung hindi nyo bigyan ako ng budget sa akin, kung ano yung tama, ang tama ang sa akin. Diba? presentations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not Sorry a matter. to interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask, the budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct.
the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed. correct. After the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay, Chair. please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, chief casualty is the Filipino people. Correct. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. You will not be able to pursue anything good here. Correct. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, huwag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai, dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam. Kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo, you're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, kasi siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito, siguro. Kung gusto po rin nyo. Salamat po, Mr. Chair.